Yan, wala kaming kuryente. Kaya lumabas kami ni Kano, nagtambay kami sa SM. So, pag uwi ko ng bahay, parang sumakit yung ulo ko. Siguro natagtag ako sa biyahe. Tapos, andyan pa rin yung pasa ko. Pero, hindi na siya masyadong malaking malaki. Wala kasi kaming kuryente. Kaya hindi naman pwede si Kano dito pag walang kuryente. Baka masuffocate. Kaya sabi niya, papunta daw kami sa SM. So, ayan, magkukwento ako sa inyo. Nung nasa SM na kami, di ba? Una pala, nag-Dunkin Donut kami. So, nagkape muna siya sa Dunkin. Ako, hindi naman ako nagkakape. Tinitingnan ako ng cashier kasi may pasa rin ako dito. So, iniisip nila, sinuntok siguro yan ng asawa niya. Nagbubulong-bulungan pa sila sa counter. Nanayaan ko lang. So, paglipat namin sa kabila, sa Dister DIY, kasi gumala nga kami ng gumala eh. Hindi nila nakita na may pasa ako kasi naka-face mask ako. So, ayan, namili kami doon, di ba? Laki ng yelo, namili kami doon, tapos, maaga pa kasi, ang sabi sa amin dito, magkakailaw kami alas 2 pa. So, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, wala kaming ilaw. So, pasado na kami alas 2 bumalik dito. So, nang nasa SM na kami, syempre, naggala-gala muna kami. Tapos, nagtambay-tambay doon sa mga kung saan-saan doon tabi-tabi. So, pagdating ng lunchtime, syempre, ginutom na rin kami. Pumunta kami sa Chowking. So, tinitingnan na naman ako ng mga tao doon. Kasi nga, meron akong pasa. Diba? Pag tinanggal ko yung face mask ko, hanggang dito yan, diba? So, pag nawala yung face mask ko, nakikita nila may pasa. Malalaman mo talaga pag pinag-uusapan ka ng tao kasi nagbubulong-bulungan sila. Tapos, bulong-bulong, ganun. Tapos, nakatingin. Tapos, ganun. Tapos, sabi ko sa kay Kano, iniisip nila siguro sinuntok mo talaga ako kasi nga tawag nun, may pasa ako. Tapos bigla akong nagsabi. Sabi ko, hindi ako binugbog, no? Sabi ko, nagpabunot kasi ako ng ngipin ko. Sabi ko, kaya pagpiga nila siguro to kaya natagalan. Sabi ko ganun. Tapos, di ba, nagabulong-bulungan sila sa likod ko. Di ako loko-loko ako. Sabi ko kay Kano, palit tayo ng upuan. Sabi ko ganun, bakit daw? Sabi ko, para ipakita ko sa kanila na wala akong ipin. Sabi ko, siyempre, pagkakain ako, wala akong ipin, di ba? So, alam nila, ay, nakatahi yung ipin niya. So, alam nyo yun, sa mga kapwa talaga nating mga Pinay, mga talaga, mga judgmental talaga sila. Nagbulong-bulungan agad sila nga, sinuntok siguro yan ng apam niya. Narinig ko kasi sabi niya, sinuntok yan ng apam niya. Ganun pa naman sila. Tapos, nadaanan ko kasi, tapos sabi ko sa kanya, hindi ako sinuntok nung napabunot ako ng ngipin ko. Kumanon agad ako. Parang tumiklop yung babae, hindi ko alam kung babae yun o bakla, sabi ko gano'n. Sabi ko, napabunot ako ng ngipin, hindi ako sinuntok ng asawa ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, parang siniko siya ng katabi niya. Siguro sabi ng katabi niya, chismosa ka kasi, kung ano-ano kasing nakikita mo. Sabi ko, talaga namang ganun talagang maiisip nila kasi nga siyempre may pasa dito, di ba? So, grabe talaga, mga judgmental talaga yung mga tao. Sabi nga ni Kano, ayaan mo lang sila. Sabi niya, ganun talaga yung tao pag walang magawa sa buhay. Sabi niya ganun. Yung nagja-judge sila nang hindi nila alam kung ano yung history. Basta lang sila nag-judge, kumbaga hindi mo na sila nagtanong, basta lang sila naghaka-haka. Ayun na yan, kung ano yung nakita nila, para sa kanila, ganun niya, mahirap yung ganung tao, yung kung ano lang daw yung nakita, doon na sila magbabase, sabi ni Kano. Tapos sabi nga ni Kano sa akin, bilisan ko na daw kumain kasi pupunta kami sa Watson, tapos pupunta kami sa Dairy Queen. Sabi ko, dito lang muna ako. So, pumunta si Kano sa Dairy Queen, tapos nagdala siya ng ice cream sa akin. Tapos sabi niya sa akin, hindi niya daw ako kinuha ng ice cream na may mga nuts kasi hindi ko nga daw manguya. Kaya kinuha niya lang sa akin yung
parang plain lang. Tapos sabi kong ganun. Tapos, nung tapos na sila kumain, yung katabi kong, hindi ko alam kung sino itong mga babae na yun. Parang nagmamadali silang lumabas pagkatapos nilang kumain. Yung bagang nagngunguya-nguya pa sila, naglalakad na sila. Tatlo sila eh, hindi ko alam kung mag-profile sila. Sabi ko, talaga naman itong mga tao na to. Pag ano talaga yung, alam nyo ba, yung mga kapwa natin mga Pinay, depende lang sa mga maaayos. Hindi naman lahat ng Pinay masama. Kadalasan talaga mga ano sila, mga magmamalinis, mga naggagaling-galingan. Sabi ko, manda lang talaga kayo pag nagkaipin ako talaga. Tapos makita ko kayo uli doon sa chuking kay talaga. Sabihin ko, ako yung nakaraan yung nakita nyo na may pasa sa mukha, yung walang ipin. Charing. Siyempre, parang narinig ni Kano siguro. Sabi niya, what did the people said here? Kasi, tapos, siyempre, di ba, Tagalog. Parang Bisaya, sila. Parang Bisaya, pero hindi nila alam na nakakaintindi ako ng Bisaya. Nakakaintindi ako ng Bisaya at Cebuana, di ba? Siyempre, hindi lang ako marunong magsalita, pero nakakaintindi ako. Sabi ko, they said that you just spanked my face, that's why it's become swollen and have a bruise. Oh, really? That's a bitch. Kung ganun daw si Kano sa kanila. Kung grabe talaga, sabi ko, kaya ayoko muna maglalabas hanggang may ganito ako kasi nga, sabihin na naman nila baka inano ako ng asawa ko, ay giahatay, sabi ko. Ang hirap talaga sa mga ganung tao. First time ko kanina nagganon sa SM, kaya parang umakyat yung dugo sa ulo ko. Mapapagpatol ba naman ako kapag narinig ko na ako talagang pinag-uusapan. Tapos inaano ko talaga sila. Tapos parang inaano ko kaagad sila, yun tuloy. Hindi nila naubos yung in-order nila. Order sila ng siguro chicken, chow pa na may chupaw. Parang kalahati pa lang ng siupaw nila, iniwan na nila sa mesa tapos lumabas sila. Kasi humarap ako sa kanila tapos tiningnan ko sila. Bakit kahit wala akong ipin, bakit ba, di ba? So ayun, umalis sila. Hindi nila naubos yung pagkain nila kasi may ginagawa silang kabalbalan. Yung baga mahilig sila mangbantay ng kapwa nila.